Hello people, hello words and Philippines. Si Isabel Vlog, ayan, shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. But anyway, mga kababayan, mayroon tayong upload videos update sa inyong lahat. No, marami pong katanungan kung bakit nawala ang Western Philippine Sea at anong administration ito, sino ang nasa likuran, bakit nga ba? Mga kababayan, ang yan ang tanong ng nakakarami. Ngayon guys, i-upload ko yung video na ito. This is public information, no? Para malaman po ninyong lahat nasaan ba at sino ang taong nasa likuran nito. Ngayon mga kababayan, dahil isiniwalat po ni General Parladi, no, sa SMNI interview ni Madam Lorraine, ito ay courtesy ng SMNI, panoorin nyo kompleto detalyado mga kababayan, no, para malaman nyo at may kaalaman kayo. Maraming salamat sa inyo and don't forget to subscribe and likes. Maraming salamat. See you again on my next upload videos. Bye, bye, and baboos. Sa mga post sa Facebook, yung sa Dolomite, again, yung, di ba, nung Sunday, ang daming tao pumunta doon sa Manila Bay. Ngayon nila na-realize, sarap palang mamasyal na. Pwede pala yung preskong hangin sa Manila Bay. Imagine, ilang gobyerno ang dumaan dyan. Ngayon lang yan naayos. Ayan. So ngayon, ang comment nila, alam mo, mawawas out din yan pag lumakas ang alon at bumagyo, was out yan. Sayang yung mga milyon. So ano, pero alam mo, Ina, sabi ko nga doon, nung pinost ko, nung nag-comment ako dito, ano pala ang comment nitong mga taong ito, mga grupong ito, nung nagbubuhos ng Dolomite doon sa West Philippine Sea. Panahon ni Pinoy yun, panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures. Dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan, ang itsura ng mga islets doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 2013, 2014. O, nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment dyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, apat na yan, tapos naging military bases na mga incheck. 2016, nung nakumpleto, at yun, nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon, sinisisi nila ang gobyerno, Pangulong Presidente, na hindi raw ina-actionan yung ruling na yon. Paano nga ba, paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon ng incheck, yung mga ang tanong, ano ang ginawa nila nung ang mga isla na ito ay tinatambakan. Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at that time nandun ako sa J3, sa operations ng Armed Forces, at nire-report namin itong mga reclamation na ito ng incheck dun sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito, nung nalaman ko, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si E.S. Ochoa, nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangulekta nung share niya doon sa mga Dolomites, sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Zambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. 2013, 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yon. Alam po, before po tayo sa ating final message, ibig sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa itong kanilang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling natin sa West Philippine Sea. Mukhang, sa kwento niyo po, sila ang mukhang nagpalala pala ng sitwasyon po doon. Oh yes. Alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng incheck ng Pilipinas? Wala. Bakit?
Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa Naku. yung mga lupa. Panambak Wow. doon. So he earned from it. Oh yes, Ibinenta definitely. pala tayo. Binenta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung Grabe pala. Pangulong Duterte administration nito. Wow. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Now I know. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko. Kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga Naval Task Force sa Mindanao yung pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng Incheck na naghahakot ng lupa. Did sila, Ambassador Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. The highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. I even asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, sir, why don't you call for the convening of the National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Yan, loko-loko talaga Let yun. Aquino said that. Noynoy Aquino presidency said that. Yes. Wow, At kaya grabe. hindi nag-convene ang National Security Council kasi siyempre malalaman ng ibang presidente bakit ganyan ang nangyayari. National Security Council kasi kasama dyan yung mga past presidents, ang daming kasama doon. Wala, 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang decision, wag nating let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso but let's not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng Ochoa. Saka Of course, may alam dyan ang si Sino Panot. pa yung iba? Sila Lacerda? I don't know really. Okay. Basta you're just sure about Ochoa. Oh yes. Grabe Kasi, pala. every week nandun yan sa Zamboanga. Ibibinta na talaga tayo mga kababayan. Grabe. Sa mga susunod po na araw, magandang himayin din to, Jennifer Lati, kasi big issue dahil lagi nilang sinisisi rin si Pangulong Duterte sa stand natin dahil nanalo daw tayo tapos hindi daw pinaglalaban ni Pangulong Duterte ang bansa natin sa China. Subscribe to SM9.